Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Muli pong naranasan ang volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Yan po ay gas mula sa bulkan na posibleng magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Lumabo ang visibility sa kalsada sa Lipa, Batangas dahil sa VOG. Ganon din po sa mga residential area. Sa iba pang parte ng probinsya, halos nabalot na rin ang usok ang bayan ng Lemery. Sa kasalukuyan, naka-alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS. Ibig sabihin po, hindi pinapayagan ang pagpasok sa isla ng Taal na isang permanent danger zone. Ipinagbabawal din para sa mga eroplano na dumaan malapit sa bulkan. Dati nang paalala ng Department of Health magtakip ng ilong at bibig kung lalabas at mayroong VOG. Maaari ring magsuot ng N95 na face mask. Kung kaya, iwasan po munang lumabas ng bahay. Isarado rin ang inyong mga bintana at pinto at uminom ng maraming tubig. Kaugnay ng balitang yan, kausapin natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir and ma'am. Opo, patuloy pa rin po ba nagbubuga ng gas yung Bulkang Taal? Ano po yung latest na sitwasyon? Yes, patuloy pa rin ang pagbubuga, pagkakaroon ng steaming sa Taal Volcano ngayon. And up to now, umaabot po ng halos 2,400 meters yung height ng Taal ng steaming plume na nanggagaling sa Taal Volcano. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig lang sabihin nito ay patuloy pa rin yung digasig ng bulkan. And ang nangyari lang kasi po dito ay halos hindi na makagalaw yung steam kasi po mabagal po yung hangin. So dahil po dito, nagkakaroon po tayo ng VOG. So yung VOG or tinatawag natin volcanic smog ay mga pinaghalong water vapor at particulates na sinasamahan pa ng sulfur dioxide. Wala naman pong indikasyon na posibleng umakyat sa susunod na level, itong alert level dito sa bulkan? Wala naman pong indikasyon for now na we have to raise it to alert level 2. In fact, for the past 11 days, wala po tayong volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. Ano mga lugar po doon yung kailangan maging alerto sa VOG? At posible po ba umabot yung VOG dito sa Metro Manila? Well, depende po yan sa ihip ng hangin. Kapag papuntang north yung hangin ay pwede po umabot sa Metro Manila. Yung steaming po natin ngayon ay towards west-northwest. Ngayon, yung mga areas po na affected so far ay yung mga areas around Taal Volcano. Yung karamihan dito ay nasa Batangas. Yung sa may Orel, Tuy, sa may Calaca, meron din sa San Luis, sa may Balayan, sa may Lemery, Talisay, Agoncillo, San Nicolas, Balete, Santa Teresita, Malvar, Alitagtag, Batangas City at saka sa Santo Tomas. Paano po natitiyak na stricto na ipatutupad yung pagbabawal sa sino man na makapasok sa isla ng Taal na isang permanent danger zone? Paano po yung coordination ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan? Well, we are in close contact with the LGUs and yung enforcement naman ng permanent danger zone ay nasa LGU po yan. Pero kami po ay patuloy po kaming nagpag-ugnayan sa LGU para po ipaalam sa ating mga kababayan na bawal pong pumunta doon sa permanent danger zone. Pero yung enforcement po ay nasa LGU. Opo. Very quickly po, muli paalala sa ating mga kababayan na posibleng abutan itong VOG na mula sa Taal sa inyo pong pagkakataon. Okay, so again, we remind people na kapag meron silang na-observe na VOG, they have to wear face mask, N95 kung maaari. They should also, kung maaari, ay wag muna silang lumabas at manatili sa loob ng bahay, isara ang mga pinto at mga bintana. Kung makalanghap ng asopre, kailangan lang uminom ng maraming tubig. Okay, maraming salamat po, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Kaugnay po sa pagbuga pa rin ng VOG ng Bulkang Taal, suspendido po ang klase sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong pong Lunes. Kabilang dyan ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tanawan, Batangas. Sa Bacoor, Cavite, simula po yan alas 12 ngayong tanghali. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang walang pasok sa Laurel, Batangas.
Shift naman muna sa modular o online learning ang lahat ng private at public schools sa Silang, Cavite. Pati po sa mga bayan ng Balete, San Jose, Santo Tomas at Nasugbu sa Batangas. All levels po yan. Sa Cabuyao, Laguna naman, elementary hanggang senior high school lamang ang walang in-person classes. Kanselado rin po ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa San Luis, Batangas. Modular distance learning muna ang ipatutupad doon. Nasa desisyon naman daw ng pamunuan ng mga pribadong paaralan kung magkakansela rin ng klase ngayong araw. Bagong-bagong balita, sinabi ng China Coast Guard na isang barko ng Pilipinas ang bumangga sa isang Chinese vessel sa South China Sea kaninang madaling araw. Binaliwala raw ng Pilipinas ang ilang beses na pagbabala ng CCG hanggang sa mangyari ang banggaan base sa pahayag ng CCG. Isa raw itong hindi profesional at mapanganib na kilos. Dagdag ng China nang himasok sa Escoda o Sabina Shoal ang nasabing barko at isa pang vessel mula sa Pilipinas. Muling iginiit ng CCG na nanghihimasok, nanguudyok at lumabag ang Pilipinas sa kasunduan ng dalawang bansa sa South China Sea. Ang Escoda Shoal ay nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa panig ng gobyerno ng Pilipinas, kaugnay ng balitang yan. May bagong bagyo na binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung Tropical Storm Dindo. Huli pong namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas na ito ng PAR sa mga susunod na oras at posibleng tumbukin ang China o ang Korean Peninsula. Pinasusungit ng bagyo at ng hanging habagat ang lagay ng mga dagat sa extreme northern Luzon, kaya pinapayuhan po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na umiwas munang pumalaot. Patuloy rin po magpapaulan ang habagat sa Batanes at Babuyan Islands ayon sa Pag-asa. Mga local thunderstorm naman sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa maaring magdulot ng baha o landslide. Nasa 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay San Isidro sa Parañaque kagabi. Balitang hatid ni Jomar Presto. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng sunog sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 7:30 kagabi. Well, pagdating talagang sobrang laki pa ng apoy. Yung alarma, tinaas pa. Sa operations natin, mahirap lang talaga pasukin kasi sobrang sikip, dikit-dikit, tsaka halong concrete, light materials yung klase ng nasusunog na bahay. Pahirapan umano ang pagpasok ng mga bumbero dahil sa masikip sa lugar. 2 fire volunteer ang nasugatan sa kamay. Tumagal na mahigit 5 oras ang sunog bago naapula dakong 1:00 ng madaling araw. Ang 25 anyos na si John Carlo galing sa trabaho at napasugod sa bahay ng tatay matapos mabalitaan ang nangyari. Pero halos wala na raw silang mga gamit na naisalba maliban sa alagang aso at uwak ng kanyang tatay. Yung importante po na natabi talaga ng tatay ko, yung picture ng kapatid ko na namatay siya itong taon lang. Ang 33 anyos naman na si Jason galing daw ng mall kasama ang kanyang pamilya at nagulat na lang sa nangyari. Birthday ng anak ko. Tapos pagkatapos namin mga gano'n ng kain ng mga anak ko kasi birthday, punta kami ng simbahan. Tapos ayun, pag uwi namin ng bahay, ito na, nadatnan namin. Wala na, tupok na yung bahay namin. Problema niya ngayon ang maayos na tutulugan ng kanyang 5 anak na babae. Ayon sa barangay, aabot sa halos 100 pamilya o katumbas ng mahigit 300 individual ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang nanunuluyan ngayon sa covered court ng barangay. Kukunin po namin yung mga indoor tents, maglalagay po kami dito. Ito na rin po yung gagawin naming evacuation area. And nagpe-prepare na rin po ng foods ang ating pong mga sila kapitan.
Ay naman sa BFP, maswerte na agad na nakontain ng sunog at hindi na ito kumalat patawid ng mga bahay na sakop na ng Las Piñas City. Sa ngayon ay patuloy pa na inaalam ng otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nakuha na ng video ang pananakit ng barangay chairman sa isang menor de edad na lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, huli cam sa isang tindahan ng pagnanakaw ng 2 pirasong itlog. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang isang babaeng nag-deliver ng isang tray ng itlog sa tindahan ng puto sa Barangay Nalsian, Kalasyaw, Pangasinan. Maya-maya pa, makikita naman ang pagdating ng isang lalaking nakabisikleta sa tindahan. Pasimple itong kumuha at agad ibinulsa ang itlog mula sa tray habang abalang isang tauhan ng tindahan. Muling kinuha ang isa pang itlog saka umalis. Ayon sa puto vendor, hindi niya napansin ang lalaki. Nagbibilao po ako noon, tas yung mga kasama ko, may mga customer din po sila. Napansin na lang daw ng isa nilang kasamahan na kulang ng 2 piraso ang itlog na i-deliver. Makaraan ng ilang araw, bumalik ang lalaki na regular pala nilang customer na bumibili ng puto. Pag-amin niya, wala silang makain na hapunan, kaya kinuha niya ang itlog. Humingi siya ng pasensya at nangakong babayaran na lang ang kinuhang itlog. Bumalik daw po ata kahapon, tas sinabi nung isang kasama namin, tas nagsusorry daw po siya. Dahil yun, tas hindi niya alam na may CCTV sa likod po nila. Nakuhanan ng CCTV ang mabilis na pag-arangkada ng motorsiklong yan palabas sa Sitio 7 ng relocation site sa Barangay Balete, Batangas City. Ang motorsiklo, tinangay na pala sa harap mismo ng bahay ng may-ari. Sinira pa ng sospek ang kadenang kandado para makuha ang motorsiklo. Yan po nga ang anak na criminology na pulis. Regalo ko po sa kanya. Kaya po ko inaiyak. Gawa ng anak ko. Hanggang ngayon naiyak pa. Ibalik na lang. At saka may mga papel po ako ma'am doon na kumpleto. Bali, yan nga po nahulugan ko na 1 year and 1 month. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Tukoy na raw ng may-ari kung sino ang tumangay ng kanyang motor. Marami na rin reklamo diyan. Nagkaroon ng problema sa ibang sitio. Merong 3 nagtuturo diyan na talagang siya ang suspect nitong pagkawala ng motor. Pakisauli na lang kung hindi mo maisauli sa akin. Isauli mo sa kilala mong tao, pakihatid sa akin. Kasama kita sa hanap buhay. Ang hindi ko lang alam sa iyo, bakit mo nagawa sa akin to? Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad. Makikita sa video nakuha ng isang netizen sa Barangay 33B Lapaz sa Lawag City ang pananakit ng barangay chairman sa 2 menor de edad. Base sa paunang investigasyon ng mga pulis, nakatambay raw ang ilang kabataan sa fishport nang biglang dumating ang kapitan ng barangay. Kinausap daw ng chairman ng isang babaeng nakatambay sa lugar at pinapauwi. Pamangkin daw niya kasi ang babae. Tumalikod daw ang babae kaya sinundan ng chairman sakay ng garong at ilang beses umanong binangga. Napasigaw ang lalaking kasama ng babae. Nilapitan ng kapitan ang lalaki at sinampal. Umuwi ang mga biktima at nagsumbong sa kanilang mga magulang. Pagbalik sa fishport, sinalubong sila ng chairman at ng kanyang kapatid at muling sinaktan ang lalaking biktima. Nadamay pa raw ang kanyang ina, ang mga tanod na nasa pinangyarihan ng insidente. Di na nagawang umawat. Di apagbabami di jay lu, apagbabak jay motor. Tay barok hampay nakababa. Hampay nakababa dya barok. Napan ni kabsat napan na dinanog ni te barokon. Ada pala dya motor Nasakit tinakin ko nakita dya anak ko nga bilugbog da. Ayon sa ilang saksi, lasing ang chairman ng komprontahin ang mga biktima. Mag-ampo ka sa notin kasi nabartek da. Nakita da dito atot nakakita na permi ka mga pinang-burbur na DJ. Purong-purong na apay kasat magdisiplina kung nakahanap ka sa taan ko namin. Nakahanda raw ang mga magulang ng biktima na magsampa ng formal na reklamo. Nagtungo ang news team sa bahay ng chairman upang kuhanan ng pahayag pero wala raw siya at ang kapatid niya. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanak.
Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 8 naman ang nasawi sa salpukan ng isang pampaserong van at isang truck sa Sariaya, Quezon. Base sa investigasyon, posibleng nakatulog ang driver ng van kaya't napunta ito sa linya ng kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, nayupi ang harapang bahagi ng parehong sasakyan. Pahirapan ang pagkuha sa mga biktima. Sugatan na iba pang sakay ng van habang ligtas ang driver at pahinante ng truck. Patuloy pang inimbestigahan ang insidente. Inaalam din ng pulisya kung kolorum ang nasabing van. Samantala, kahit sinibak na ng ombudsman bilang mayor ng Bambantarlac, tuloy pa rin po ang reklamong material misrepresentation ng COMELEC laban kay Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng Super Radio DZBB, walang kinalaman ang reklamo nila sa naging desisyon ng ombudsman. Nitong August 13, isinilbi ng COMELEC ang supina kay Guo kaugnay sa reklamong nag-ugat umano sa pagsisinungaling tungkol sa citizenship ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy noong eleksyon 2022. Hinihintay pa ng COMELEC na maghain ng counter affidavit ang kampo ni Guo. Umapila naman si Guo sa Department of Justice na ibasura ang reklamong qualified human trafficking na may kinalaman naman sa umano'y koneksyon ng dating mayor na sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Sa kontrasalaysay na isinumite nitong po Biyernes, tinawag ni Guo na politically motivated ang reklamo para raw sirain ang kanyang reputasyon. Mali raw na sabihing sangkot siya sa human trafficking dahil ilang dati na siyang naging stockholder ng Baofu Land Development, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Sabi ng DOJ, pag-aaralan nila ang apela ni Guo. Sabay po na kung bakit nitong Biyernes lamang naghain ng counter affidavit si Guo, gayong patapos na ang preliminary investigation sa reklamo. Patay matapos barilin sa ulo ang mister ng isang barangay kagawad sa Antipolo, Rizal. Itinanggi ng inarestong suspect ang krimen dahil wala raw siya sa lugar nang mangyari ang pamamaril. Balitang hatid ni EJ Gomez. Bumuhos ang luha ng babaeng ito nang lapitan ng kanyang dugoang asawa sakay ng isang van. Binaril sa ulo ang 57 anyos na biktima mag-aalauna ng madaling araw kahapon sa Marcos Highway, Barangay Nayon, Antipolo City. Ang ating biktima ay nakasakay sa kanyang van kung saan siya ay nakita at kasama yung suspect na nag-uusap, and that instance pinaputukan siya ng isa lang sa ulo, which led to the yung untimely death po ng victim. Kwento ng asawa ng nasawi, bibili lang dapat ng pagkain ng biktima kasama ang kanilang apo noong gabing mangyari ang insidente. After mga 30 minutes, bumalik po yung apo ko. Sabi niya, Mami. Sabi niya, binaril ang daddy ko. Sabi ko ganun. Noon ko po nakita yung asawa ko na naliligo na po sa dugo. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang basyo ng balang pinaputok ng suspect. Meron po tayong mga witnesses na sinumpaan po nila na siya yung nakita nila na gumawa po nung krimen na yun. Makalipas ang 2 oras, nadakip ng mga otoridad ang suspect na mariing itinanggi ang paratang. Sabi-sabi lang po lang nila yun na maraming nakakita. Sa totoo lang, binagbintangan lang po ako. Wala po ako din sa area na yun. Yung dinampot po nila ako, tulog po ako sa bahay na tinitirahan ko. Giit niya, wala po akong baril, ma'am. Hindi po akong gumawa nun. Palaisipan para sa pamilya ng biktima ang pamamaril, ayon sa asawa nito na isang kagawad ng Barangay Santa Cruz. Wala pong death threat, wala pong sumusunod-sunod sa amin. At pagdating ko sa politika, never pong makialam ang asawa ko. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasalukuyang nakadetene sa Police Community Precinct ng Antipolo City ang suspect na sasampahan ng kasong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos naman ang sunod-sunod na rollback, isa na namang dagdag presyo ang sasalubong po bukas sa mga motorista. Sa anunsyo ng Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas, tataas po ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Piso naman ang dagdag sa gasolina. May piso rin pong dagdag sa kada litro ng kerosene ang Sea Oil. Ngayong taon, ito na ang ika-20 price hike sa gasolina, ika-17 naman sa diesel, habang ika-16
sa kerosene. Tumaas pa ang posibilidad ng La Nina na magsimula ngayong Agosto hanggang Oktubre. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Kung ang El Nino nagdulot ng halos 10 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, mas kinatatakutan ng mga ahensya ng pamahalaan ang La Nina, ayon kay Calamities and Disaster Spokesperson Joey Villarama. Ang focus po ngayon in terms of the agriculture sector is water management. Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang mga sakahan, matcha-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Sa Pag-asa Advisory nitong August 7, 70% ang posibilidad na magsimula umira lang La Nina sa Agosto hanggang Oktubre at maaaring magtagal hanggang sa Marso ng susunod na taon. Ibig sabihin, posibleng maging mas malakas sa pagulan at mga bagyo na mararanasan hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Kaya minamadali ang ilang proyekto para sa water impounding system tulad ng mga dam. Bukod sa agrikultura, pinaghahandaan din ang banta sa kaligtasan tuwing may bagyo at mga baha. Pinaiigting ang ugnayan ng Department of Agriculture at Department of Health sa pagtutok sa banta ng La Nina sa kalusugan ng mga tao at mga hayop. Lalo't sabi ng DA, dahil sa mga pagbaha, kaya dumami ang mga kaso ng African Swine Fever. Panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tutukan ng mga checkpoint at bakunahan kontra ASF bago pumasok ang La Nina. Ang importante is yung biosecurity and yung checkpoint natin dapat ayusin and bantayan yung pag-transport ng mga baboy sa other places. If magiging aggravating factor ang bagyo, ang pagbabaha, ang ulan sa pagkalat ng disease, whether sa livestock, sa mga hayop o sa mga tao, definitely pag-uusapan yan. Sa Dam and Flood Conference kamakailan, nagkasundo mga ahensya na paigtingin ng early warning systems, ang paggamit ng communication channel sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam, at ang mas aktibong papel ng mga LGU sa pagpapalaganap ng impormasyon. Isa ito sa mga pinunan ng Pangulo na mag-inspeksyon sa Valenzuela matapos ang bagyong Karina at Habagat. Kailangan single at saka unified yung source of information para hindi malito yung mga tao. Number 2, the importance of the local government units in disseminating the information and the instructions. Sa Metro Manila, patuloy ang apela ng pamahalaan sa mga mamamayan na maging bahagi ng solusyon at huwag palalain ang problema ng basura na isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pagbaha. Tiniyak ng task force sa may pondong 15 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction Management ngayong taon. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniutos ng DILG na imbestigahan ang umano'y paggamit ng truck ng Bureau of Fire Protection para i-refill ang isang swimming pool sa Taytay, Rizal. Inilabas po ang urgent memorandum kasunod ng mga picture na ipinost sa social media. Inaalam na kung sinong tauhan ng DFP ang sangkot sa insidente. Maaari raw mapatalsik sa pwesto ang mapapatunayan na nagkasala. Labinsyam na medalya ang nauwi ng mga Pilipino para dancer athlete matapos lumaban sa Michigan sa Amerika. Nagpasiklab sila sa US Open 2024 Dearborn Para Dance Sport International Competition. Nakakuha sila roon ng 9 gold medals, 6 silver at 4 bronze. Sa karate naman, hindi rin nagpahuli ang 3 Pinoy karateka. Sa First Asian Karate Youth Camp and Championship sa China, panalo ng 2 bronze medal si Alaysa Dinglasan at isang bronze naman kay Camille Rose Traces. Top 5 finish naman si Ailek Ray Servan. Good job sa inyo! Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Patay ang isang batang 2 taong gulang sa Carles, Iloilo matapos aksidenteng mahulog sa kaldero na may mainit na batchoy. Sa Cotabato City naman, nahulikam ang pamamaril sa isang pulis. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV.
Naghihintay na mag-go ang traffic light ang mga motorista sa Cotabato City nang barilin sa likod ng isang lalaking nasa sidewalk ang isa sa mga nakamotorsiklo. Nakatawid pa sa traffic light ang binaril na rider bago bumuwelta para balikan ang sospek. Nabangga niyang gunman na nakamotorsiklo na at binaril din. Nakatakas ang sospek na nangagaw pa raw ng motorsiklo. Sugatan sa balikat ang biktima na isa palang pulis ng Traffic Enforcement Unit. May alok ng pabuya ang Cotabato LGU para sa ika-aaresto ng gunman na pinaniniwala ang tinamaan din ng bala. Nagtamo ng 4th degree burns sa katawan ng 2 taong gulang na si Baby Kaiden matapos aksidenteng mahulog sa kalderong may mainit na sabaw ng batsoy sa Carles, Iloilo. Ayon sa ina niyang si Janet, nagtitinda siya ng pagkain sa lamay ng kanyang pinsan. Hindi umano niya napansin na naglalaro sa kanyang likuran si Kaiden. Nagulat na lang siyang nasa loob na ng kaldero ang bata. Nabatikan ko na lang, nakibot ako nga nagugampal sa ma'am, nakasulod na nakita ko saya, nagapungko na siya sa kaldero nga may saba mo tugin bakit ko sa dali, kagin nangayap ko tabang. Nilinaw ng ina na hindi na noon kumukulo ang sabaw ng batsoy dahil nasa 1 oras na itong nakuha mula sa kalan at nakapatong na lang sa lupa. Kaagad dinala sa ospital ang bata, binawian siya ng buhay matapos ang 5 araw. Sa comment nga, muna ako nung ginabayan ko ng bata ko, gamit sulod-tugig ko sa kaldero, aba Diyos ko, gatulo pa lang luwa ko sa mga comments ang tao. Bunso si Kaiden sa 4 na magkakapatid. Wasak ang likurang bahagi na nakaparadang wing van truck na ito matapos mabangga ng isang bus sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon, galing sa Cagayan de Oro City ang bus, sakay ang 2 pasahero. Pagdating sa lugar na pinangyarihan ng insidente, napapikit umano ang bus driver dahil nasilaw daw ito at doon na nangyari ang aksidente. Nagtamo ng minor injuries ang konduktor na agad dinala sa ospital at nasa maayos na kalagayan na. Ligtas din ang driver at ang 2 pasahero. Sa ngayon, hinahanap pa ng pulisya ang may-ari ng wing van truck na napag-alamang matagal-tagal na ring nakaparada sa gilid ng kalsada. Patuloy ang investigasyon. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang kotse sa Asturias dito sa Cebu. Batay sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng rider ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol at napunta sa kabilang lane. Doon na siya bumangga sa kotseng nakahinto. Tumilapon ng rider at tumama sa poste ng kuryente sa tabi ng kalsada. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang lalaki. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng kotse habang inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa kanya. Wala siyang kahayag. Nabilang ang isang opisyal na sasakyan ng Land Transportation Office sa mga nasitang iligal na dumaan sa EDSA busway kanina pong umaga. Paliwanag ng driver nito, may kailangan pa siyang sunduing empleyado ng LTO at hindi raw sila aabot sa oras dahil sa traffic. Nahuli rin ang isa pang kotse at 12 motor. 2 naman sa mga motor ang na-impound pagkatapos madiskubring hindi ito rehistrado. Depensa ng mga nasitang motorista, late na sila sa trabaho. Paalala po, tanging mga bus at emergency vehicle lamang ang pinapayagan sa EDSA busway. Bagong-bagong balita. Inalmahan ni Attorney Mans Carpio ang pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban tungkol sa 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat noong 2018. Pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Maaari naming tanungin. Nang sa ganun, Sa pagdinig ng mga komite ng Kamara noong Biyernes, sinabi ni Guban na ang totoong may-ari raw ng shabu shipment ay sina Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ayon kay Guban, pinagbanta ng buhay ng kanyang anak, kaya ibang tao ang itinuro niyang may-ari ng shabu shipment. Sa huli, si Guban din ang nakasuhan at nakulong. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na walang basihan at malisyoso ang pagdawit ni Guban sa kanya at kay Congressman Duterte.
Umaasa raw siya na makikita ng kamera at ng publiko na pamumulitika lang ang ginagawa ni Guban. Iwala raw siya na makikita ng kamera na nagsisinungaling lang si Guban. Gayong inamin na rin daw ni Guban sa parehong hearing na nagsumiti siya ng mga maling testimonya dati. Una na kinwestiyon ni Congressman Duterte at kampo ni Yang ang kredibilidad ni Guban bilang witness. Happy Monday mga mare at pare! Na-meet and greet ni Sparkle actor host Isko Moreno si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Yan ay matapos dumalo ni Trudeau sa Taste of Manila 2024 event sa Toronto, Canada, kung saan si Isko naman ang isa sa mga guest performer. Pinusuan naman ang photo op ni Yorme at Trudeau. Na-meet din ni Yorme ang ilan pang Canadian officials na dumalo rin sa event. Bukod kay Isko, naroon din sa Taste of Manila sina Alden Richards at Bubay. May handog silang production numbers na kinagiliwan at mainit na tinanggap ng Global Pinoys na dumalo sa event. Nasa Canada sina Alden at Isko at Bubay para sa Sparkle World Tour. Nagkaroon din ng booth doon ng GMA Pinoy TV kung saan may papremyo sa ilang dumalo. Update naman po tayo sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal na bumabalot sa ilang lugar sa Batangas. May ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Connie, sa pangkaraniwang araw kung walang VOG ay dapat tanaw na natin dito mula dito sa Dalampasigan sa halang sa Lipa City yung Bulkang Taal. Pero dahil sa kapal nga ng volcanic smog, tila blank canvas yung paligid ng Taal Volcano Island. Namuti ang paligid sa Agoncillo, Batangas kaninang umaga dahil sa volcanic smog na mula sa Bulkang Taal. Makapal din ang VOG sa San Jose, Batangas at sa katabing lungsod sa Lipa. Malabo rin ang paligid sa Kalumpang River sa Batangas City. Hindi bababa sa 20 bayan ang apektado ng VOG sa Batangas. Nangyayari ang VOG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa PHIVOLCS, factor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island kaya hindi agad nadidissipate o nababasag ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas, aabot sa mahigit 3,300 ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan. Wala pa raw dahilan para itaas ang alerto sa Taal. Pinapayuhang mag-face mask kung hindi maiwasang lumabas ng bahay bilang proteksyon sa increased volcanic gases. Samantala, Connie, ilang beses na rin sinabi ng state volcanologist na PHIVOLCS na hindi pa naman daw puputok itong Bulkang Taal dahil wala naman daw silang naitatalang pagyanig sa bulkan at sa ngayon ay bagamat may VOG, wala naman tayong naamoy na volcanic gas o asupre dito sa halang sa Lipa City. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Bagong-bagong balita. Nagtungo sa Department of Justice sa Maynila ang Sparkle actor na si Sandro Mulak para maghain ng reklamo laban sa independent contractors na sina Jojo Nunez at Richard Cruz. Detalye tayo sa inyo sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Go ahead, John. Dati formal na nag-ain na reklamong rape through sexual assault ang NBI Public Corruption Division at ang aktor na si Sandro Mulak sa opisina ng Department of Justice sa Maynila. Kasama ang kanyang private lawyers at ama na si Nini Mulak. Pinalumpaan ni Sandro Mulak ang kanyang salaysay na nakapaloob sa mahigit 200 na pahinang reklamo. Ayon sa abogado ni Sandro na si Attorney Zarina Raz, kumpiyansa sila sa inihaing kaso dahil matibay daw ang kanilang mga ebidensya. Naging matipid naman, Rafi, ang pahayag ni Sandro na nagsabing lalabas din daw ang katotohanan. Bahagya naman naging emosyonal si Nini Mulak na naisan pala ang reklamo lalo pat di raw madali ang pinagdadaanan ng anak matapos mangyari raw sa kanya ang pang-aabuso. Dadiretso, Rafi, sa Senado ang NBI at si Nini Mulak para humarap sa pagdinig na na-schedule ngayong araw. Sa mismo pagdinig din ng Senado noong isang linggo, Rafi, tinanggi ng independent contractors ng GMA Network na Jojo Nunez at Richard Cruz ang mga aligasyon ng aktor. Yan muna ang latest mula sa Department of Justice, Director Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Rumagasa ang magkahalong tubig at putik sa ski resort na yan sa Western Austria. Dulot yan ng malakas na pag-uulan sa Alpine regions nitong weekend. Ang ilang sasakyan, may mga laruan na nahulog at inanod ng ilog.
Dahil sa masamang panahon, apektado rin ang biyahe sa ilang lugar sa Austria dahil sa mga nasirang kalsada at riles. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Sinalakay ng mga otoridad ang isang warehouse sa Navotas na puno raw ng mga smuggled na produkto. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Connie, halos 50 milyong pisong halaga ng agriculture products o smuggled agriculture products yung nandito sa aking likuran, yung nasa loob ng warehouse na yan. Nasabat yan ng pinagsanib na puwersa ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, PNP at local authorities. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., idineklara bilang mga egg tart at kimchi ang mga laman ng warehouse na ito. Pero mahigit 300 tonelada pala ng mga puting sibuyas, carrots, kamatis at mushrooms yung nandito. Kaya matapos daw makakuha ng tip ang Department of Agriculture, agad sinalakay ng mga otoridad itong warehouse sa barangay Bangkulasi sa Navotas City. Sabi ni Tiu Laurel, dahil walang permit, hindi dumaan sa inspection ng mga ito. Kaya posibleng hindi ligtas kainin. Base raw sa investigasyon ni Navotas Mayor John Ray Tiangco, wala rin kaukulang permit ang negosyong ito kaya agad nilang ipinasara ang warehouse. Hinahanap pa raw nila ang may-ari ng kargamento dahil gwardya lang ang inabutan nila ng pasukin nila ito. Siyempre, nakita natin yung consignee, kung sino man ang presidente ng mga direktor, magtago na. Dahil hindi namin to titigilan hanggat mahanap namin at makulong sila. We're starting our search. Connie, kumuha na ng sample yung mga DA officials mula doon sa mga agriculture products na nasa loob. Daraan yan ngayon sa food safety inspection o testing at kapag pumasa at na-certify nila na food safe, isa sa mga options kapag nakakuha sila ng court order ay ibenta ito sa mga Kadiwa stores nationwide. Yan yung pinakahuling ganap o pinakahuling balita mula rito sa Navotas City. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki na kaangkas sa motorsiklo nang masagasaan ng bus sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Nabundol ng bus ang motor na dumaan sa bus lane. Paliwanag ng bus driver, hindi na niya naiwasan ng motor matapos itong biglang lumipat sa kanyang harapan. Sabi naman ng rider, napagkasunduan nila ng kanyang pasahero na dumaan sa bus lane dahil nagmamadali raw ang lalaking pasahero. Parehong sasampahan ng reklamo ang bus driver at habal-habal driver o rider. Nakita rin may dalang baril ang biktima. Napagalamang may kaukulan naman siyang dokumento para rito. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Pinugay River sa Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal nitong Sabado. Nakasako ang katawan nang makita roon. Meron daw siyang hindi bababa sa 3 saksak sa dibdib. Ayon sa pulisya, posibleng 2 tao raw ang sangkot sa krimen. Inaalam pa kung sino ang mga salarin. Nagbabala si Pulang Araw star Sanya Lopez sa fake account niya para makapang-scam. Sa lahat po ng mga chinat ng scammer, hindi po ako yon. Okay, malinaw, hindi po ako yon. Huwag po kayo maniwala sa scammer. My gosh, ang dami nang naloko. Yung mga nag-send na, please, wag po. Sa Viber nangyari ang modus ng scammer. Ginamit niya ang pangalan at picture ni Sanya para manghingi ng donasyon para umano sa isang outreach program. Paalala mga mare at pare, huwag basta-basta maniniwala sa mga nagchat-chat online. May official social media accounts po ang Kapuso at Sparkle Stars. Dahil daw sa mga iligal at mapanganib na aksyon ng China, kaya nagkabanggaan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard kaninang madaling araw. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, agresibo ang kilos ng mga barko ng China Coast Guard habang papunta ang 2 barko ng PCG sa mga isla ng Patag at Lawak sa West Philippine Sea. Una raw binangga ang BRP Cape Engaño malapit sa Escoda Shoal na nagdulot ng butas sa barko na nasa 5 pulgada ang laki. Ilang minutong makalipas, 2 beses naman daw binangga ng CCG ang mga BRP Bagakay. Sa kabila ng banggaan, nagpatuloy raw ang PCG sa pagpapadala ng supply sa Patag at Lawak Islands. Walang direktang reaksyon ng task force sa naunang pahayag ng China Coast Guard na mga barko ng Pilipinas ang nanghimasok at sadya umanong nambangga. Ito ang inyong Regional TV News.
Tinanggal sa trabaho ang isang tauhan ng Baluarte Zoo sa Vigan City na nakunang bahagyang sinipa ang isang white lion doon. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, pilit inaayos ng tauhan ng pwesto ng tila pagod at inaantok na leon para sa magandang kuha ng litrato. Sabi ng grupo, dapat na itong itigil sa mga zoo dahil pagmamalupit pa rin ito sa hayop. Ayon kay dating Governor Chavit Singson na may-ari ng Baluarte Zoo, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanyang tauhan. Hindi nakuhanan ng pahayag ang empleyado pero paliwanag daw niya kay Singson ay ginising lang niya ang leon. Ipinag-utos na ng zoo ang retraining para sa kanilang mga tauhan. Pinag-aaralan na rin daw kung paano ang pinakaangkop na paraan sa pagpapapicture sa mga hayop. Kahit intense at serious sa mga eksena sa Kapuso family drama na Pulang Araw, may time to chill din naman, no? Kumasa na sa nauusong Tiramisu Cake Dance Challenge ang cast at production ng Pulang Araw habang nakabreak sila sa taping ng series. Game na game sa challenge sina Dennis Trillo at Angela De Leon, pero si David Licauco mukhang di yata makasabay sa craze. Heto pa mga mare at pare, hindi lang isang craze ang entry nila. Aba, humataw rin sila sa Emergency Dance Challenge na kanya-kanyang giling at moves. Samantala, very nakamamangha ang project ng isang grupo ng computer engineering graduates. Diyan po yan sa Binangonan, Rizal. Very mindful kasi yan para sa mga kababayan nating PWD. Ito ang kanilang science-tastic invention. Yan! Ito, ang robotic prosthetic hand project ni na James Yanina, John Vincent Ponong, Roland Sanchez at Jose Santa Ana. Alay nila yan para sa mga transradial amputees o putol ang bahagi ng braso. Gaya na lang ni Tatay Romeo from Cainta na nasubukan ng kanilang research project. Aabot raw sa 1 million pesos ang presyo ng ganyang prosthetic hand sa merkado. Pero ang kanila, 36,000 pesos lang ang ginastos. Nanalo silang bilang best thesis at best presenter. Wow! Napakagaling ninyo. Congratulations! At napakalaking mura nun. Talaga naman. What a bargain. Ayan, ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.